Tama. Sige, start na po eh. Salamat ba yan? Tama. Palitan namin. Okay. So lahat ng nakakalaan, pakakasama po natin. Sa waiting po natin sama-sama. Ready? Sing. When I feel I pray, Hindi nyo nila. take When I feel afraid, He was my way. Ulitin natin. Sing. When I feel I pray, think I've lost my way. Still you're right beside me. And nothing Nothing will will I I fear as long as you are near. Please be near me till the end. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And nothing will I fear as long as you are near. Please be near me to the end. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Is lamp to my feet and a light unto my path. I will not forget your love for me, and yet my heart forever is wandering. Jesus, be my guide, hold me to your side, and I will love you to the end. Thy word is a lamp to my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp to my feet and a light unto my path. And a light unto my path. Kasi yung kopya rito. Okay, maraming salamat po sa ating awitan at ngayon sa muli ito ay napagandaan sa ating ilang mga announcement. Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon at nairaos po yung ating jail para po sa kapatulihan ng Lunes. At salamat sa mga sumuporta, sa mama at kayo po ay kailangan ng ating Panginoon po. Sa darating naman po Sabado, mga kalalakihan naman po, ang speaker po namin doon ay si ating birthday. So, pag-pray po natin. Yan po ay sa darating ng June 27. Yan. Salamat ilang araw na lang po. At last Sunday na tayo sa darating na linggo, kaya tayo po ay Q&A na. Kung may mga question po kayo, may maaari nyo po sa GC ba yun? GCD ng ating sa presidente. So, para kahit pa na ay hahanda po yung mga ipasok para yung pagsagot sa mga. Okay, ang ating gawain itong papalapit na July
tumulong si Ate Kale, ano? Mag-ipa-impake na rin po ng ilang mga gamit po namin yan. So, pag-pwede natin yung ating mukhang hindi natin mapapagandaan yung talent test natin. Busy tayo kung yun nag-aayos. Di ba, pagtingin na lang naman yung nakapag-practice naman tayo. So, may August na po yung ating talent test. Wala na po tayong gawain na itong July na. July, wala masyadong activities yata ng July. Busy lang tayo ng pag-ilat ng mga bago natin, ng mga gamit natin, ng mga nakasama sa mga speaker. So, pray natin mabuti at samahan tayo ng Panginoon sa ating panibagong paglalakbay ng ating Iglesia, Saving Grace of this church. Welcome natin sa ating community. Brother Boston. Yan po yung paboritong kaibigan ni Jennifer. Mahilig kasi sa mga alaga na nasiguin. Baka. Mas mahalaga pa rin mga bata sa mga nakit. Ang balsak sa mga bata kasi lain nila ko yung balsak bata. Kaya paborito ni Jennifer siya. Talaga sa mga bata, mahilig ko balsakin. Parang yung GC namin doon, yung meron kaming GC na kabatang. Parang kabatang. Sige, kung sino niwala yung mga barsak sa kabatang, ang dami. Puro may barsak. Sige po mga kapatid, dami na tayo sa ating testimony. Baka kung may mga pagsalamat tayo last Wednesday, ay meron tayo na tatlo. Sino kaya ngayon ang mag-share ang kanyang testimony? Okay? Plano tayo sa Nairacos na celebration ng dito, ay celebration 60. Ngayon may paksa, marami ka rin, July, ay August. Kaya sa Kuya Abel na nag-6 ko sa kanila February. Sige po, sino po ang mauna? Testimony. Wala po ba? Tatawagin ko si Dino right niya, maraming decision sa atin. Man. Sabi ng linggo ko. Man. Kaya ito, tatawag ko na ito si Dino right para dire-diretso.
tulungan sa pag-aaral, pag-unawa, sa karanasan, napakabagal lumabot. Kaya nga sabi ng Biblia, mga kapatid, merong nauunang nauuli at nauuling nauuna. Yung mga nauuling nauuna ay mas ipatuloy sa pag-aaral sa gawain ng Panginoon. Kapag kayo yung naunang nauuli, bakit nagkakaroon? So, kung may nagbawa isa, puta nila nilang mga sarili. So, yun po. So, yung mga nasasabi ng hindi sila lumago sa kapilyang ito, ako po, ito po yung church ko. Sa church home po. So, ito kapilyang ito. Kasi dito ako magsimula. So, 1991 na tayo, 1992. Dito ako magsimula. Dito ako lumago. So, tapos, nung nakarang linggo, wala po kami mga kapatid, wala po kami. Ang alam namin, namatay po kasi yung pinsang po, yung nanay niya, tatay po mga kapatid. Kaya hindi kami pwede wala doon. Ang alam din namin, ibigin ng Lunes o Martes. Eh, pinostpone pa lang ngayon, nandibig niya sa Sabado. So, ang tagal naman. So, napatay po siya, napatay yung pinsan namin. Ito po yung mga iglesia po ito. At natake. Pinilis ako, na-operahan po siya sa puto. Bato siya na mula sa video. Pero hindi na yung buhay na. At nung nakarang Miyerkules po yun, nakita na patay na siya sa bahay niya. Wala siya kasi kasama. Pero siya anak, may iisa lang po. At itatay niya, yung tatay niya, patay na. Solo-solo sa bahay niya. Sabi niya, nagbili siya ng umaga. Nung umaga po mga kapatid, bumaba siya para ibigay yung susi dito sa bayaw na iniwan namin. So, pagka hindi ako bumangon ika, kung hindi ako bumaba na kung mananghali ito, o kung magkapon ito, sabi niya, akyatin niyo ako. So, hindi siya bumaba na magkapon yun, inakyat siya. Yung senyong dito, mahilig kasi mag-lock ng pinto ito. Wala na, nakahanyo sa ina, may dugo dito sa ulo. Parang nagsuka siya, may bilang so, atake. So, yun po, kaya hindi ko magparanan magpapin yung katalo. So, natira po ako doon, mag-aaral ako sa namin na natira po ako na mula 97, 5 to 1980. Kaya, alam ko yung tatlo kasi tumira ako sa kanila, makain nila ako ako na mag-aaral. So, ay sabat garis na ako, sa naman po kami. At ako masarap pang magbiyahe na lang kaysa gumamit na ng kotse. Kasi, anong laki na natin namin, tumasos na kami balikan ng 800 pesos. Kasi senior eh. So napasarap pagkita-kita mga kapatid ng mga kamag-anakan mo. Pero yung first generation, yung mga magulang natin, wala na po sila. Wala na yung mga first generation ng mga magulang natin. Hindi mga kamag-anak na natin. So, sa ngayon, kami mga second generation namin. So, marami rin yung nalakas na sa amin. Bakit na kami nakapagdala na wala sa amin. Talaga kung gano'n. So, kanina yung pamangkin ko, kahit pamangkin ko sa pinsan, ito mga kapatid, kanina pinunta ko yung iglesia dito sa Buwakan at ang kabilang barangay ko namin. Sinasama ko sa kabilang representante na nilang nanay kasi yung nanay nila mama Ayla. So, sinabi ko
siya ba? Sabi ko, bakit namamatay ang tao? Pero mapamalag sa Biblia na bakit namamatay ang tao. Mga kapatid, 68 years old na itong pamangkin ito. Bakit gano'n? Hindi niya alam yung wala siyang pinangalan sa Biblia kung bakit namamatay ang tao. Iglesia, iglesia sila, matandaan sila mga iglesia. Bakit ang mga katanong ng mga kapatid? Bakit namamatay ang tao? Bakit po? Kasi hindi sila humahawak ng Biblia. Ang isang Kristiyano, mga kapatid, dapat humahawak ng Biblia, nagbabasa ng Biblia sa salita ng Diyos. Napakasimpleng tanong, pero bakit ganito hindi masagot? So, ibigay ko yung Hebrews 9:27 at sinabi ko sa kanya kung nilalang na ito, kung palang yan naunawaan. At ibigay ko rin sa kanya yung Romans 6, chapter 6, verse 20. Ganun din, bakit meron tayong binabayaran? Ano ang binabayad natin dahil sa kasalanan? So, mga naman po, mga kapatid, yung pagbabasa ng Biblia sa ikalalaman ng lahat ng mga mananampalataya. So, hindi tayo nakakakaan sa mga sinasabi nila sila ni Kristo, pero wala naman sila nakakawaan na lang sa bandalang sulatan. Ano mo? Ganon. So, sabi ko, kailangan basa-basa ng Biblia. So, yun po yung kapitolo natin na tayo, iba tayo sa kapila. Tayo po, Kristiyano tayo, hindi tayo iglesia ni natin. At alam mo naman sa kanila, bakit ayaw laban kayo mga kapatid Diyos Kristo? Diba? Bakit laban sila mga Diyos Kristo? Sinapanigaroon na. Apelido na tatay ko. Hindi pa ni tatay ko na. Ano apelido niya? Ang apelido ni tatay? Ha? Oliveria. Bakit ikaw Oliveria ka? So, dahil sa tatay ko. Bakit hindi nila yung maunawaan yun? Ano pa? Bakit hindi nila sa mga maunawaan yun? Ang Diyos Ama, siya Diyos. Si Kristo, ano siya? Hindi Diyos din, hindi sa tao. Napakasimple ano po. So, nasa pag-uunawa natin lahat. So, maraming salamat sa pagkatayo, tinagagalang tayo. Kung sila kinagagalak nila mag-iglesia nila ni Kristo, at tayo hindi tayo sa kanila. Kinagagalak natin na tunay tayo tunay na mananampalataya. Purihin ng Diyos. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. So, yun po. Una po nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa araw-araw na biyayang binibigay niya sa amin, sa kalakasan at patuloy na pag-iingat sa pamilya po namin. Nagpapasalamat din po ako sa Panginoon dahil noong 17 po ay nasundo na po namin yung kuya ko doon sa training po nila at lubos po ako nagpapasalamat sa kanya sapagkat sa 6 na buwan po na training ng kuya ko ay hindi niya po pinabayaan yung kuya ko. Iningatan niya po at patuloy na binigyan ng kalakasan. Ayun nga po, nung nakalabas na po siya, po, tapos na po yung paghihirap niya sa training at ayun po, ngayon po ay tuloy-tuloy na rin po siya sa duty niya sa Valentines po. At ayun po, nagpapasalamat po ako dahil ang tagal-tagal niya pong hinintay yung pagkakataon na yun at ang tagal niya pong pinoseso at nanabaho yung
ayun po ay dahil po sa Panginoon, sa tulong ng Panginoon ko, bakit nakarating na po siya doon sa matagal niya na pong pinangarap. Tunay na napakabuti ng Panginoon dahil hindi niya po iniwan, hindi niya po pinabayaan yung kuya ko. At ngayon po ay sobrang tuwang-tuwa na po siya sapagkat paglabas na lang po ay grabe na po yung pinrovide niya po sa family namin, nakapagbigay na po siya agad. And ayun po yung gustong-gusto niyang mangyari kung bakit sobrang nagsisikap po siya na makamit po yung pangarap niya. Dahil po gusto niya po talagang makatulong. And ayun nga po, ginawa niya po paglabas niya po sa training. And yung pamilya po agad yung inuna. Pamilya niya po agad yung inuna niyang tulungan. And ayun po, salamat din po sa Panginoon dahil yung kuya ko po ay sobrang family-oriented. Talaga pong pamilya lagi siya, pamilya lagi iniisip niya at laging, ayun din po, sobrang mas po siya. Kumbaga, lagi po siyang sa Panginoon, lagi po na, kaya po noong Sunday, nung umiiyak po siya, naiiyak na rin po talaga ako. Kasi kitang-kita ko po sa kanya kung gano'n siya sa Panginoon. Sobrang kung ko po parang sobrang mas deep pa po siya kaysa sa akin. Kaya, ayun po, kaya sobrang binibless po talaga siya ng Panginoon sa buhay niya dahil nakikita ko nga po kung paano niya purihin yung Panginoon, kung paano po siya ganun ka-devoted sa Panginoon. And alam ko po na lahat ng anak niya na nakikita niya na tapat sa kanya ay magiging tapat din po siya sa anak niya na yun. Kaya po, finally po yung pamilya namin ay may isang pulis na po. And I'm praying po na maging next na po ako at maging teacher na rin po. And ayun po, nagpapasalamat din po ako sa Panginoon dahil nung last week, nakapag-o-taking na rin po ako sa Manila. Natapos na po yung o-taking ko. Ngayon naman po ay pinaprocess ko na lang po yung mga lisensya ko at mga certificates ko para po sa application sa DepEd. So I'm praying po na sana po ay makakuha po agad ako ng items sa DepEd para makapagsimula na rin po ako mag-work at makapag-work sa pamilya. And ayun nga po, praise God po dahil grabe po yung pagkilos ng Panginoon sa buhay namin. Like, kada prayer po namin, tinutupad ng Panginoon at hindi niya po kami pinitigo. Walang failure na nangyayari. Though meron pong mga paghihirap, may challenges, pero patuloy po kami tinutulungan ng Panginoon para mapagtagumpayan po yung mga challenges sa buhay namin. Pero mas angat pa rin po kung paano kami i-bless ng Panginoon at mas angat pa rin po kung paano niya kami tulungan. And ayun po, sobrang napakabuti po ng Panginoon sa pamilya namin, sa buong pamilya po namin na nakikita po namin kung paano niya kami tinutulungan, binibless, kung paano po kami, kumbaga, yung proseso po ng buhay namin, nakikita namin kung yung plano niya po sa buhay namin ay unti-unti po namin nakikita at nagagawa at natutunan po. Kaya sa kanya po ang pinakamataas na papuri, pasasalamat. Yun lang po maraming pasasalamat. Si Mikay po. So, yun ba, wala ko po nagpapasalamat na nadaos po namin yung 16th birthday po ni Papa. So, yun po. Wala po talagang kaplano-plano yun. Tapos, kumbaga po, biglaan lang din po. Tapos, kumbaga, kinasabaduhan po nun, namili lang po si Mama, tapos wala po kaplano-plano na nagagawin. Tapos, yun po, napaka-thankful ko po dun na sa mga tumulong po sa akin para na-celebrate po yung 16th birthday ni Papa. Dahil na po kala Itali, kala Ate Jonah. Kasi
sila na hindi po namin masasaayos or maging successful po yung kwento ni Papa. Ayan po. And nagpapasalamat din po ako kasi start na po kasi ng pasok po ng college student. So, nagpapasalamat po ako kasi from first year to second year po, ginay po ko ni Lord. And sana po this year po nabigay po ko ni Lord. Ayan po. Magmula
Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay. Magmula ka sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi. Maingat kang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, talumpay makailaon. Daluyan ang lahat sa iyong kailangan. Paibig mo ay sa amin, sa Diyos po ang pinakalas ng puri. Amen. Salamat po. Hindi na po tayo magpapakagal. Tawagin na po natin. Ang dalawang sunod na kayayari na po. So, tawagin na po natin. Ang ating speaker ngayon ay ang ating pong chairman, ating mission, Brother Deacon Luis Dito. Wala. Hindi na pagkasya po din. Amen. Salamat po sa Panginoon. Bless na po tayo sa mga testimony. Ngayon po ay dahon na po tayo sa ating pong devotion. Ako na po yung naka-schedule po ngayon at isang privilege po muli na makapagbahagi po ng salita po ng Panginoon. At pagkulay-kulayin lamang po natin ang sinabi po ng Acts chapter 16 verse 25. Tayo po tayo at ating pong basahin ang pinaka-key verse po natin. About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the others were listening to them. Sa Tagalog po, ngunit nang maghating gabi na, sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng himno sa Diyos, at sila ay pinapakinggan ng mga bilanggo. Tayo po muna ay sumadali pong manalangin. Dakilang Diyos, pagpala namin Ama, muli po ay kami po yung tumutulog sa iyo, tinataas po namin yung pangalan, pinapupuli ng namin. At salamat po muli sa pagkakataon ito na malaya po kami makapakikinig ng iyong salita. Salamat po naman sa pagkakataon namin na narito po ngayon, na handang sumambad, pakinig Panginoon sa iyo. Panginoon, samahan po kami sa sandali ito. Kayo po ang siyang manguna, kayo po mangusap lagi. Patuloy na lang kami gamitin bilang mga instrumento, Panginoon, para may bahagi po ng iyong salita. Maging kalakasan po namin ito, maging paalala po sa amin. Po ang dalangin sa pangalan ni Jesus, Amen. Maraming po kayo magsilpo.
So, ito po yung ating pong paksa po ngayon, no? Yung patungkol po sa kalagayan at buhay po ni Pablo and Silas. So, basahin ko po ulit. Ngunit nang maghating gabi na, sina Pablo at Silas ay nananalangin. No? Sila daw po ay nananalangin at umaawit ng himno sa Diyos at sila ay pinakikinggan ng mga bilanggo. That time po kasi sila po ay nakabilanggo. So, sila po ay nanalangin at umawit sa Panginoon. Pero kung titignan po natin, parang napakasimple lang naman. No? At ano pa naman yung ikaw ay manalangin at umawit sa Panginoon ng 10 oras ng gabi. No? Kung iisipin po natin, midnight, ating gabi, madaling araw, pwede naman natin gawin yun, di ba? Wala namang problema at kaya naman po natin gawin ang umawit at manalangin sa Panginoon sa ganong oras. Pero, tignan po natin ang background po nito. No? So, matindi po kasi ang nangyari po dito. Kasi po sila ay dumadanas po ng mga persecution. Yung sitwasyon po nila ng buhay nila ay nasa matinding pagpupusik. No? On darkness moment of their lives, mga kapatid. Ito na yung pinakamadilim na bahagi ng kanilang buhay. So, tingnan po natin sa verse 16. At medyo angat tayo sa verse 16. Kung kayo may mga Bible, pwede nyo pong sundan para makita po natin yung background kung bakit sila manalangin at umawit sa Panginoon. So, si Pablo po, ayon doon sa verse 16, at si Silas ay nagpunta po sila sa Philippi. Meron siyang nakitang babae na sinasapian ng masamang espiritu o ng demonyo. Ito sa verse 16. Punta sila sa Philippi isang araw nang kami papunta sa Pungok Dalanginan. Napunta sila doon sa Pungok Dalanginan. Nasalubong po nila itong isang batang babaeng alipin. Siya'y nakapaghuhula dahil sinasabihan siya ng masamang espiritu. So, siya po ay nakapaghuhula. Malaki ang kinikita ng kanyang amo. Bakit po? Kasi pinagkakakitaan po siya ng amo niya. No? Kasi naging alipin po siya. Alipin po siya ng amo niya. Pero itong babae ito, itong bata ito, ay nakakapanghula siya. So, kumikita siya dahil binabayaran siya doon sa kanyang panghula, yung kanyang amo. So, verse 17, sinundan niya sina Pablo at sumisigaw ng ganito. Sabi niya, ang mga taong ito'y lingkod ng kataas-taasang Diyos. Matindi ano? Sinasabihan niya na may sapi ng demonyo. Pero ang sinasabi niya, kala Pablo, ang mga taong ito'y lingkod ng kataas-taasang Diyos. Ipinapahayag nila sa inyo kung paano kayo maliligtas. Matindi po yung sinasabi ng babaeng sinasabihan. Na para bang po isipin natin na binibintap niya pa sina Pablo, nagsisid-sid siya kala Pablo, or pumapanig siya. Panig siya
para Pablo kasi sabi niya ipinapahayag nila sa inyo kung paano kayo maliligtas. Verse 18. Marami ng araw na ginagawa niya, yung kaya nainis na si Pablo. Nainis na si Pablo. Hinarap niya ang bata at sinabi sa Espiritu, iniuutos ko sa iyo, sa pangalan ni Yesu Kristo, lumabas ka sa babae yan. Kaya pinas-out niya po yung masamang espiritu doon sa babae. At noon din lumabas ang espiritu. Ayon sa talata. Verse 19, nang makita ng mga amo ng bata na nawala na ang kanilang pinagkakakitaan, kasi pinagkakakitaan na itong bata. Ano pong ginawa nila? Sinunggaban nila sila Pablo at Silas. O sinunggaban po nila. Pagkatapos itong mangyari ito, hinuli po sila. Alam niyo po ang ginawa nila? Kinaladkad sa liwas ang bayan at iniharap sa mga may kapangyarihan. So, dinala po din sila doon sa pinakapinuno ng bayan, yung mga opisyales. So, iniharap sila sa mga pinuno ng lungsod at pinarataan ng mga ganito. Nang gugulo po sa lungsod ang mga Hudyong ito, sabi po nila, nagtuturo sila ng mga kaugaliang labag sa kautusan ng mga Romano. Hindi natin maaaring sundin ang mga tinuturo nila. Para kung ginawa nila, verse 22, sinunggaban sila ng mga tao at matindi pa ang ginawa, pinahubaran ng mga pinuno at pinahagupit. Ang matindi na. At hindi po pala ng background na ito. Bago po pala nangyari ito, ito po yung nangyari sa kanila. Kinaladkad sila. Pati po yung mga taong bayan ay talagang nakisali. At sila yung kinaladkad at tinubaran po sila. At sila yung pinagahampas. Mga lati po po yung ginahang po ito. Ipinahagupit. Ganyan po yung mga paano. Pagkatapos hampasin ng paulit-ulit, sila ay pinabilanggo at pinabantayang mabuti. Ipinasok sila sa bantay sa kaloob-looban ng bilangguan at inilagay ang kanilang mga paa sa pagitan ng dalawang mabibigat na kahoy. Isipin niyo po napakahirap po ng kanilang kalagayan. Bukod po, nandun sila sa gancho, dun sa ilalim ng lupa. Doon po kasi yung mga bilangguan po ng araw na parang kuweba na napakadilim. At kalagayan po nila, binugbog na sila, pinagpapaluan ko yung pinagkakapupin. Siyempre, napakasakit ng kanilang nararamdaman. Ang mabigat pa po nito, yung pong kanilang mga paa, iniipit pa ng kahoy, may dalawang magkaakap na kahoy sa mga paa nila. Nakalak yun, yung paa lang, sakto lang dun sa butas, yung dalawang paa nila. So kung i-imagine nyo po, ay ang kalagayan nila ay pinakapwesto lang nila, paupo at pahiga. Kasi hindi sila makakagalaw, nakalak po yung paa nila sa kahoy, yung malaking kahoy na magkaakap. Tapos nakagapos pa sila ng tanika lang. Pambira, walang ginawa sila. Dahil pa yung hayop, di ba? Alam kong kinakadena yung mga nagwawala mo. Pero ito, mga tao ito, pinagupit po sila. Napakabigat na kanilang naranasan. Pero verse 25, nang maghahating gabi na, si Pablo at si Silas ay nanalangin at umawit ang mga himno at nakinig naman ang ibang mga bilanggo. So, ito po yung background. Kung bakit po sila
pumawi ng himno at sila po ay nanalangin. Tuloy na po natin. After po silang paghahagupigin, so siyempre po, puro sila sugat sa kanilang katawan, saka po sila ay iniligay doon po sa ilalim ng lupa. Yun po yung pinakabilangguan po nila. Talagang pinabantayan po sila ng mabuti. Sa mga panahon iyan, mga kapatid, literal po talagang napakadilim po. Talagang madilim. Kung iisipin po natin, baka wala po talagang bintana dyan kasi buhay pa po yan. Madilim po talaga, pumingin po kayo. Ganun po, madilim po. Wala po talaga kayong makikita. Ganyan po yung sitwasyon po nila. Wala po talaga ano dyan. Sa palagay ko po talagang magkakaroon lang ng liwanag yan pagka nagdadala po sila ng sulok. Pero pagka sila iniiwan na doon sa kulungan, wala po silang ilawan, napakadilim. So, nandiyan po sila sa pinakamadilim na bahagi ng kanila po buhay. So, sa mga ganitong pagkakataon ng buhay natin, mga kapatid, na para bang wala na tayong susulingan, wala na tayong pupuntahan, parang natrap po tayo na tila di na natin alam ang ating pong gagawin. Ganun po yung nangyari po sa kanila. Natrap po sila talaga. Ang hirap po ng kanilang kalagayan. Bukod sa hapdi ng mga sulat nila. Pero sa mga ganitong pagkakataon, o sa ganitong pagkakataon, ano po yung dapat natin gawin? Ano yung gagawin po na? O ano po yung ginawa po nila? So, ang kapalan po ng ating devotion ay kahit pa sa gitna ng kadiliman. Even in the midst of darkness. Even in the midst of darkness. Ano po yung gagawin na po natin? Ano po yung ginawa natin? Number one, worship God in whatever you do. Sampahin mo ang Panginoon kahit anuman ang iyong ginagawa. Katulad po nila Pablo, mga kapatid. Ang tanging po nilang nagawa, ano pong ginawa nila? Nanalangin, sumamba sa Panginoon at umawit ng himno. Naalala niyo po yung mga Israelites, di ba? Nung sila'y matrap doon sa Middle East, di ba? Nung sila'y hinahabol ng mga Egyptian. Nung nandun na sila sa dagat na pula, Red Sea. Tapos kasunod po nila yung mga mandirin mga ni Pedro, yung mga sundalo dumadalo doon. Natarap na po sila, wala na sila pupuntahan. Anong pipiliin mo? Dagat? Na malulunod ka? O yung mga sundalo ni Pedro na tatagay ka at sisbatin ka, papanayin ka? Mga kapatid, ganyan po yung nangyari. Kalapat. Naalala ko rin po nung pagkasakit po yung nanay po namin. Kasi ng Lydia. Naalala ko lang po. Magkasama ka ni Pastor Lino lang. At bigla pong bumagsak yung katawan niya. May leo ko yung kamay niya. So
Siyempre, may iba po nangyayari sa kanya. Alam niyo po, ibig na mataranta kami. Ang sabi sa akin ni Pastor, umawit tayo. Umawit tayo. Inalakan po kami, umawit po at hanggang magalap namin sa hospital sa namin. So, ganun po yung gagawin po natin mga kapatid. Kahit na nasa gitna tayo ng kahirapan, kahit nasa gitna tayo ng kadiliman at wala na tayong susulinan mga kapatid, katulad po ng kalagayan natin ngayon, para tayo natatrap, di po ba? Napaalis tayo, tapos ang hirap ng kalagayan natin sa paglabas po natin, di po ba? Para tayo nagtitig, para tayo talaga na daga na natarap. Pero mga kapatid, kahit sa ganitong sitwasyon, sambahin pa rin natin ang Diyos. Natulad po ng ginawa nila Pablo at Silas. Worship God in whatever you do. Number 2, worship God wherever you are. Sambahin mo ang Diyos kahit nasa ka. Kahit nasa pa po tayo, sinasamba pa rin natin ang Panginoon. Yun po yung lifestyle po kasi natin mga kapatid na mga Kristiyano, di ba? Kahit nasaan tayo, ay sinasamba natin ang Panginoon. Wherever you are, pati po ba yung darkness moment of our life, mga kapatid, ay sasamba ka pa rin sa Panginoon. Di ba napakadaling sumamba sa Panginoon pagka maalaman ang buhay mo, maayos ang buhay mo, marami kang pera, marami kang blessing. Marami kang achievements sa buhay. Di ba madaling sumamba sa Panginoon pag muli magpasalamat, di ba, pag ganun ang kalagayan natin. Pero sa kabila po nito, nasa gitna tayo ng kadiliman ng kapatid. In darkest moment of our lives. Magagawa mo bang sumamba o sasamba ka rin ba sa Panginoon? Palagay ko, question din natin agad ang Panginoon. Ano bakit? Dami naman may sakit. Bakit? Dami naman masasamang tao. Bakit naman binigyan mo ng sakit? Paano kung may sakit ka? Paano kung maluma yung paramdaman mo? Magagawa mo bang sabayan ng Panginoon? Paano ang dami mong bayarin? Dami mong problema sa finances? Paano may problema ka sa relationship? Paano may problema ka sa pamilya? Paano kung di kayo magkasundo? Paano kung nawalan ka ng mahal sa buhay? Mga kapatid, sasabayin mo pa rin ang Panginoon. So, sa panahon natin yan, ang darkness moment sa buhay natin. Pati ba doon, sasambahin mo pa rin ang Panginoon. Yung tanong ng mga kapatid. Kahit sa ganitong sitwasyon ng buhay mo, sasambahin mo pa rin ang Panginoon. Yes po. Nararapat lamang po na sambahin at purihin, pasalamatan pa rin ang ating Panginoon. Kahit na nasa pinakamadilim na bahagi tayo ng ating buhay. Katulad po nila Pablo. Nandun po sila sa bilinguran, pero sa hirap ng kanilang kalagayan, nagawa pa rin po nilang sumamba, nagawa pa rin nilang manalangin at umawit ng himno sa Panginoon.
Number 3, worship God in your darkness moments. Sa sitwasyon po nila, Pablo at Silas, literal po talaga, literally darkness po, no? Literal na madilim. Dagdag pa ang hapdi at sakit at kanilang mga sugat. Kasi nga po, nabutig sila eh. No? In verse 25, umawin po sila na himno at nanilangan sila. Mga kapatid, how can you sing song of praises in that situation? Kaya po umawin pagkaya sitwasyon po nila mga ano ba yung immediate reaction nyo? Kaya lagat-lagat tayo sa Panginoon, sinisisi agad na. Paano ka makakanta ng pagsamba sa Panginoon kung nandun ka sa ganoong kalagayan? Madaling kumanta sa Panginoon pag binigyan ka ng pera, di ba? Tulad lang namin sinabi kanina. Kapag biniles ka, kapag healthy ka, palusog ka, kung maayos ang pamilya mo, successful ka, nandun ka sa rurok ng tabumpay. Madaling magpasalamat. Madaling sumamba. Talagang masaya-masaya po ang puso natin pagkagaling na. Thank you sa Lord, di ba? Lord, thank you Lord. Pero pagkagaling ng sitwasyon, magagawa mo kayo, thank you Lord, thank you Lord. Siguro. Pero nagawa ko nila kamo. How about in your darkness moment, mga kapatid? Isa sa pakaparimasan. Si Pablo ay sumamba pa rin. No? At sinamba pa rin nila ang Panginoon. Diba? Naalala niyo ba si Hope, di ba? Kaya mo lang naman sumasamba sa iyo. Kaya lang naman. Ang sarap-sarap ng buhay niya, daming yaman yan eh. Sabi ng Diablo sa kanya. Subukan mo, patayin lahat ng mahal niya sa buhay. Subukan mo, sulugin lahat ng ari-arihan. Pero ang ginawa mo, sinamba ng pera. Lubat siyang, lubat din daw siya, aalis. Grabe. Sinambat pinuli pa rin ang Panginoon. Whatever you do, whatever you are, and even in your darkness moments of your life, mga kapatid, worship God. Paano po natin ito i-apply sa buhay natin, mga kapatid? No? So sabi po, turn your trial as an opportunity to worship God. To honor God. Turn your trial as an opportunity. Opportunity po yun. Para sa bayan ng Panginoon. Kahit nandito sa gitna, hirap sa pagdili ng kasambayan ba ito. Use prayer and music as a weapon. Yan po yung pananggalan natin, yan po yung sandata natin. Gamitin po natin yung as a weapon, yung po panalangin, yung po pag-awit sa Panginoon. Kasi yan po yung magsasalba po sa atin. No? Na kahit na nandun ka sa gitna ng kahirapan, katulad nila Pablo, nandun pa rin po ang kanilang galak, mga kapatid, yumanik. Yumanik po yung kanilang kinalalagyan bilang buhay. Kung babasahin po yung susunod na talata, mga kapatid, nakalas po yung kanilang mga kadena, yung kanilang mga laksa pa, nakalas po, mga kapatid.
hear that from God. Mga kapatid, asahan po natin, i-expect po natin, i-anticipate po natin yung himala ng Panginoon na gagawin po sa atin. No? So, yun po yung application na gagawin po natin sa buhay po natin na do our calling in the name of the Lord. Tumawag po tayo sa pangalan ng sa mga ganitong sitwasyon. Nawa po ay naging blessing po sa atin yung buhay po nila Pablo at Silas. Siguro, dito natin nararanasan ang ganito kabigat na experience po sa buhay. Pero, challenge po sa atin. Ganito man na mangyari sa atin ay alam na po natin gagawin. Ngayon po tayo lahat at tayo po manalangin. Tawagin natin si Cora sa ating closing. Pero hindi sila napigil na mga bagay. Pagpalitan lang. Isa ng puso nila na mapapigil parang sa pasanagin tayo hindi sa iyo, mga sa iyo. Kaya Panginoon, pinadalangin namin na patuloy mo kaya sa lahat ng mga bagay na bumubulo sa aming mga isip, sa aming mga katanungan. Ngunit Panginoon, maging paalala sa amin mensahe nito. Kahit pala doon sa pinakamatigil na bahagi ng buhay namin Panginoon, ang buhay ng Panginoon na si sila rin ay patuloy pa rin ang lingkod, mga sa iyo, mawi, magbuhay sa iyo. Diba kami ng anak ng Panginoon, ay pagpatuloy din namin ang iyo. Ikaw ay aming sandali. Ilang Diyos, alam namin Panginoon, lahat ng ito Panginoon ay pinahihintulot ko sapagkat meron ko Panginoon plano para sa gaya ng Panginoon, patuloy pa rin sila ng Diyos sa iyo. Sa pamamagitan nila Panginoon, marami na ako ng mga kalabo na ito yung gawin. Salamat po ngayong gabi sa Vincent Nations sa lalaki na ito namin. Pagpalayan mo rin namin pa sa tuloy na gawin, namin sa birthday, at kayo po ng para sa bawat mga kailangan namin. Kung ano na lang sa oras ito, sa ating Diyos. Okay po, patuloy din natin pag-pray natin si Nanay Marina, para si Kuya Roberto, yung ating mga pastor, patuloy pa rin natin pag-pray. At ang bawat isa sa atin ay huwag po tayo ng partner. Ngayon po ay
Ayun.
Awitin po natin ang alam kong may magagawa. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapa sa Kanya.
Pag